yun na nga, nung first timer ako, I waited for 8 months before joining on board. Akala ko nga hindi na matutuloy. Parang nawawalan ako ng pag-asa. I was already hired that time, complete requirements, but you know, hindi pala lahat ng kompleto ang requirements. Di lahat ng na-hire is sasampa agad sa barko. You need to wait for your rotation. Doon ako, yun yung na-shock ako na bakit ang tagal ko naghintay. Yun lang. And then, may times na na-depress ako na tinitingnan ko na para ba sa akin talaga to? Bakit ang tagal nilang magpasampa on board? Bakit ang tagal ko magkaroon ng rotation? Pero in that 8 months, I always like follow up my agency about my rotation na pwede na ba or meron bang slot for the next rotation. And then, nung mga panahon hindi ko inaasahan, August 10, 2022. Yun yung joining ko. Before August 10, 2022, my agency called me na may rotation na ako, na pwede na ba akong sumampa. Ay, parang gano'n kasi, parang tatanungin ka nila kung kaya mo. Kaya? Hindi. Actually, hindi pala nila ako tinanong nun. Ibang story yun. Tapos yun, yung time na may, na ako, rotation na ako, edi nagtatalon na ako, and then I only have like a week before the joining date. Yun, my mom, yung nanay ko, tinulungan niya ako mag-empake, tinulungan niya ako bumili ng maleta, as in wala talaga ako nun. And then, yung joining date ko pa nun is, yung joining port ko pa nun is Anchorage, Alaska. Imagine that. And then, when I report sa agency, ay, sinabi nila na mag-isa lang daw ako. And then, for the glory of God, nakaya ko naman yun. Yun nga, naging Dora the Explorer tayo. Yung first time kong mag-travel mag-isa out of the country. No, not out of, out of Asia. Out of Asia. Kasi nakapag-travel na ako before sa Singapore before that time. Pumunta ako sa ate ko. And that's the second time, no, the first time na nag-travel ako outside Asia talaga na mag-isa ako. Buti na lang yung nakuha kong flight nun. Yung binigay na flight nung company namin is straight flight from Manila to LA. So, kasi yung iba, yung company is pinipila nila yung mas cheaper fare sa plane. That's why they have a long layover. Pero buti na lang, yung flight ko from Manila to LA is a straight flight. And then, dun lang ako nag-layover like 6 hours sa LA. But it's okay kasi alam nyo ba guys, pagbaba ko nung LA, yung sinakyan ko palang plane nun is Philippine Airlines. Nung pagbaba ko ng LA, ang layo pala nung yung gate nung Alaska Airlines kasi Manila to LA, Philippine Airlines ako. Pagdating ko ng LA, tinransfer ko yung luggage ko. And then, tinransfer ko yung luggage ko papunta sa Alaska Airlines. As in, na parang may first floor, may second floor pa ata. Sobrang laki ng airport sa LA. Thank you Lord kasi hindi ako naligaw. Tapos yung pagbaba ko ng airplane doon, diba? Kinuha ko na yung luggage ko. Buti na lang talaga. Kasama ko yung marunong magtanong is yung self ko. Kasama ko yung self ko nun. Malamang, ako lang mag-isa nun eh. Tapos yun, sabi ko, nagpipray na lang ako, Lord, give me a wisdom and knowledge kung paano ko, para hindi ako maligaw. And then, ang sobrang layo talaga nung nilakad ko nun, as in, from gate ng sa LA, then naglakad ako. Nagtanong-tanong lang ako dun sa may mga guard. Syempre, mas mabuti nang magtanong sa mga guard, ang ingay. Tapos yun, sa mga security pala, hindi guard. Tapos yun, nung napunta na ako sa LA, I forgot na bawal pala yung tubig dun sa loob. Namila ako ng tubig, di ko pa nabubuksan, bish. Kinuha na lang. Ang baon ko lang is like $200. Imagine, nakapunta ako doon ng 10,000 ang Kasi pero eto nakapunta ako doon ng 10k pesos lang. Kasi sabi daw kami, mag-pocket money kami ng $200. So, yun, binigyan naman ako ng nanay ko ng $200. And then, nung andun na ako, syempre gutom-gutom ako noon.
although na may pagkain naman sa ano, sa airplane, syempre, makakain ka ba pag excited ka? Hindi ko alam. Ako kasi ganun ako. Pag excited ako sa isang bagay, sa may nangyayari sa buhay ko, I feel full ako. Tapos, pag nag-rest na ako, or naupo ako, dun ko mararamdaman na gutom pala ako. Tapos yun, 'di ba? Andun na ako. Nakalagpas na ako. Nakapasok na ako dun sa gate ng Alaska Airlines. Nakapag-check-in na rin ako. Another check-in na naman kasi yun. Tapos yun 7 to 6 hours andun ako dun sa may gate. And then nakikita ko yung mga foreigners sa paligid ko. They don't care, like, may nag-exercise sa gilid. As in talaga, may nag-exercise, kung ano-ano yung ginagawa sa gilid, nakaupo sila kung saan-saan. Yun, ano ko nun, talagang first timer na feeling ko, pumasok ako sa loob ng Netflix, guys. Feeling ko nasa movie ako na parang, it feels like I'm walking on, I love you, always forever. Parang gumagano sa background, near and far, always together. Yun na nga, may gumagano-ganon sa background. Ay, ang galing, para akong bida. Tapos habang nagpipray-pray ako, Lord, ganun. Tapos, ang mahal nung mahal nung sandwich sa airport. Kasi nga, dollars yun. And, yeah. Namili naman ako ng water and sandwich. And yun lang kinain ko. And after 7 or 6 hours layover, ayun na, totoo talaga yung racist B. Kasi yung nakatabi ko kasi maliit lang yung eroplano ng Alaska Airlines. Parang mga sa atin domestic, 'di ba? Domestic na kasi sa kanila yun yung airplane. Tapos yung nakatabi ko yung malalaking mama, sabi na, this is a little girl from the Philippines. Little naman talaga ako, cute naman. Tapos nung akala ko tawag dito, akala ko yung meal nung flight na yun is free. Tapos alam mo, babi, naging bakla na ako, hindi na ako social. Tapos alam mo, babi, buti ang bait nung flight attendant that time. Kasi sabi ko, do I have a food? Sabi ko, para kung talaga, kawawa, ganun. Niya, can I buy? Niya, no, you don't, the meal doesn't like include in your flight, like that. Tapos, B, sabi ko, can I buy? Kasi gutom na ako, B. Sandwich lang kinain ko. Tapos, na yun, dinner na yun. Pag short flight pala, wala nang food na included si company. Okay. Pero, maganda yung company ko. Tapos, tapos, yun na. Nag-CR ako, sabi ko, hindi pa pala tapos. Tapos yun, sabi ko, diba, can I buy food? At that time, I don't have any cards, credit card, debit card, and any card in the world. SIM card lang meron ako nun, B. And I only have a cash. Di ba nga may akong cash. Sabi ko, can I buy? Do you have tapos nung sabi niya, do you have a card? Something like that. Only cash. We don't accept cash. Go, okay. Tapos nalungkot na ako, B. Para kung gumano na. Walang cash. Tapos nag-toilet ako, super bait nung cabin steward, B. Ay, not cabin, flight attendant. Cabin steward, barko lang. Nung flight attendant. Alam mo ba, grabe talaga si Lord. Sabi ko, sige Lord. Sabi niya, okay. Nag-toilet ako sa likod. Sabi niya, it's your birthday. Tapos, ginano niya talaga, B. May langaw. Pasensya na. Tapos, it's your birthday. Sabi ko, Tapos gumaganong-ganon siya sa akin. Sabi niya, kasi yes. Sabi ko, yes! Sabi ko gano'n, yes. What do you want? Pretzels or a sandwich? Can I have some pretzels? Ang bait niya. Binigyan niya ako ng pretzels because it's my birthday. Maybe it's free because, if someone's birthday, they give it for free. Tapos yun na lang. Sobrang bait ni Lord kasi nagkaroon ako ng snacks that time. Tapos, ang landing ng flight ko is like dapat 1:00. Nung pagdating ko dun sa Anchorage, B, sarado. Gusto ko kumain. Sarado lahat kasi dumating kami ng 2:00 na. And then, B, para akong brata, B. Brata talaga.
kasi mag-isa ako, 'di ba? Mag-isa ako. First solo ko 'yun. Ay, hala, mali na. First solo travel ko outside Asia yun, be. So, English, 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 English. So, kaya ko to. Kaya ko to. Ganun lang, be. Self-confidence, trust in the Lord, and then go. Tapos yun, diba? Hinanap ko yung van daw na white. Tapos, ang hotel ko na dun is Hilton. Kung di ako nagkakamali. Hilton or Holiday Inn. Holiday Inn. O, parang Holiday Inn siguro yun. Kasi green yung yung tatak. Ang binigay sa akin ni agency na picture is white van. Tumingin ako sa labas, be, walang white van. As in, ang clear, 2:00 ng umaga kasi ang baba ko dapat is 1. So, I expected na naiwanan ako, be. Kasi 1 na yun. 1 ang dapat baba ko and then na late arrival ako ng 2. Tapos yun, and then may poster doon. Parang tapos na sila mag-welcome ng mga crew. May poster doon na nagliligpit. Kasi ganun yun pag crew ka, tapos naglalagay sila ng mga poster or para makita ng crew kung saan ka pupunta. Ang nakalagay doon is Holland, America. Because where is for the... Okay, yung company ko is Princess. Where's the Princess? Keme. Tapos, waiting area, ganon. Tapos niya, they're already gone. But I have someone will get me here. Someone will pick up me here. Sabi ko ganon. Not get, ha? Okay na yun. Someone will pick up me here from the hotel. Oh, sabi niya, anong hotel ko daw? And I said nga, Holiday Inn. And then they called yung Holiday Inn. Hindi pati sumagot. Sabi nila sa akin in Tagalog, meron daw nag-iikot doon na susundo ng crew every 30 minutes. And then I waited outside. And then ito, be, white, di ba nga? White yung van. Pagkakita ko doon, be, black yung van. Buti, sabi ko, ha? Basta thank you Lord, sumakay na lang ako, be. Kahit nasabi ko, Lord, ito ba yung mali? Tama ba? Tama, mali. Sumakay ako. Kasi, guide naman ako ni Lord na hindi niya ako papabayaan. Grabe talaga, para ako nasa movie. Mag-isa lang ako doon, tapos may feeling ko maraming nanonood sa akin, na nag-cheer sa akin. Mali yun. Tapos yun, alabi, almost like 3 p.m. Not p.m. Madaling araw nga 3 a.m. Nakarating ako ng hotel. Oo, tapos wala nang buffet. Free naman sana yung dinner. Kaso nga, wala na sarado na. Tapos, alam mo ba ginawa ko? Ay, walang water sa hotel. Kasi nga, I'm poor that time. Pero, meron akong baong mga grocery. Kasi pag seafarer ka, yung isang bagahe ko talaga puro grocery yun. Aminin nyo. Tapos yung ginawa ko, walang tubig. Siguro malinis naman yung faucet nila dito na water. So, may cup doon. Ginawa ko, ininit ko ba or gumamit na lang ata ako ng ng hot water. At least hot water naman siguro. Ng hot water dun sa hotel. At least Holiday Inn hot water naman yun. Yun lang, nagkape ako and then I sleep na, nag-chat na ako sa parents ko, nandun na ako. And then, kinabukasan ng aga ko, as in, ang aga ko, nagising ako dun. Tapos, pagising ko, ang buffet nila dun, walang rice. Walang rice. As in, like, lang, yung English breakfast na tinatawag. Walang rice. Sabi ko, sige. Kinapi-kapi ko na lang sila kung anong kinain nila. Kahit pa paano nabusog ako, pero only few lang yung kinain ko ata. Kasi feeling social ako. Ang hirap mag-feeling. Kasi nga, first timer ako ng feeling ko maram nakatingin sa akin. And the reality is wala naman talaga. Yun, pag sa US talaga, kanya-kanya kayong buhay dun. And then yun. And then, ang aga ako napunta sa airport. Like, 7 pa lang nasa airport na ako. Nag-waiting ako. And then, may usap ako, isang crew din. Sa naman siya, ang department niya is ay, hindi pala. Yun na nga. Sorry na. Talbog yung kwento ko. Diba nga, pagkat ng breakfast, nagpunta na ulit ako sa airport kasi dun yung meeting area sa Anchorage Airport nga. And then, from airport, pinick up kami. Papunta dun sa port na cruise port. And dun nakilala ko si Mark. Siya? From
ano bang, shore excursion siya, department. And he is so very kind. He share his experience talaga. And then, yun, ang bait talaga. And then, sobrang bait ng mga tao on board that time. I don't know kung sa barko lang yun. Excuse me. Tapos yun, mahaba na ata tong vlog na to. Naka-ano naman ako, naka-join naman ako on that day. And then, super like cinematic. Cinematic nung flight ko nung first contact. It was a good experience. Talaga. Yun lang. Kung may mga gusto kayong itanong sa akin questions about my experience pa on board, comment down and I will answer you. I will try my best to answer you. Okay, bye. Thank you for watching.